Ayan po mga kabida, isang magandang oras po sa lahat. Welcome po sa aking channel. Nako, eto, magbigay lang po tayo ng reaction po, mga kabida. Dahil nakakabahala po, ito hong ibinunyag po ng Department of Energy po, lalong-lalo na po ito hong si Secretary Sharon Guerin, mga kabida, na meron na lang daw 25 araw po, na itatagal ito hong supply po mga kabida ng LPG po, sa bansa. Okay? Delikado dito yung mga gumagamit po ng LPG, lalong-lalo na po mga kabida, ito hong mga restaurants, mga bake shops, mga kabida, at of course, yung mga kababayan po natin dyan sa mga kabahayan po, na gumagamit po ng LPG, mga kabida. Baka babalik ko tayo sa kahoy niyan, mga kabida. Okay? Eto, babasahin ko lang po itong article po ng Ang Balita ngayon, 25 days na lang, Guerin, inaming nanganganib ang supply ng LPG sa bansa, mga kabida. Inamin ni Energy Secretary Sharon Guerin na nasa critical na antas na ang supply ng liquefied petroleum gas o LPG sa bansa sa gitna ng nagpapatuloy na tensyon sa gitnang silangan na patuloy na nagpapayanig sa global energy market, mga kabida. Ayon sa kalihim, tinatayang 25 araw na lamang ang natitirang supply ng LPG. Isang sitwasyon na maaaring magdulot ng mas malawak na epekto sa mga kabahayan at negosyo sa bansa. One of our major problems now is LPG, sabi po ni Guerin. Sa isang pagdinig sa Senado, diretsahang inilahad ni Guerin ang kasalukuyang hamon. One of our major problem now is LPG. We have 25 days for LPG. Sabi po ni Guerin, mga kabida. Dagdag pa niya, sinusubukan ng pamahalaan na pansamantalang bawasan ang konsumo habang hinihintay ang bagong supply. So, ibig sabihin po, dapat magtipid. O, paano yan magtipid yung mga nasa negosyo po mga kabida? Yung mga bake shops. Okay, so magbawas po sila ng mga lutuin po, yung mga bread and pastry, ganun po ba? Okay? Yung mga nasa restaurant po, magbawas ba sila ng mga menu? Okay? Yan po sa restaurant, ganun po ba yung ibig sabihin po ni Guerin, mga kabida? Alright? Eto, tuloy po tayo, mga kabida. Ang LPG ay pangunahing ginagamit sa pagluluto sa maraming tahanan at negosyo. Kung magpapatuloy ang kakulangan ng supply, maaaring magdulot ito ng, ito yung mga epekto po niya, mga kabida, pagtaas ng presyo ng LPG, kakulangan sa mga refilling station, dagdag pasanin sa mga pamilyang Pilipino, okay? At yung pinaka-worst scenario dito, mga kabida, yung posibleng pagsara ng negosyo o di kaya pagbawas po mga kabida ng operation hours, okay? At yung epekto po niyan ay posibleng magbawas po ng mga tao, yung mga staff mga kabida. Yun yung nakakabahala po. Okay? Marami hong taong maapektuhan po dito. Maraming mga trabahante po, na maapektuhan ho dito, kung hindi po ito masolusyonan po mga kabida ng gobyerno. Okay? Ang sitwasyong ito ay konektado sa mas malawak na krisis sa enerhiya dulot ng kaguluhan sa gitnang silangan. Isang rehiyon mahalaga sa supply ng langis at gas sa buong mundo. Habang patuloy ang pagtaas ng presyo ng petrolyo at gas, mas lalong naging kritikal ang pagtiyak ng sapat na supply para sa mga bansang umaasa sa importasyon tulad ng Pilipinas. Sa gitna ng lumalalim na isyu, malinaw na ang hamon ngayon ay hindi lamang ang pag-manage ng presyo, kundi ang pagtiyak na may sapat na supply upang hindi mantala ang pang-araw-araw na pamumuhay ng milyon-milyong Pilipino. Ayon. So yun, nakakabahala talaga, mga kabida. So dapat po, duplikayod po ang ating gobyerno po dito, Kasi malaking problema po ito, mga kabida, lalong-lalo na po sa Pangulo. Okay?
malaking challenge po ito, ano? Kung paano po niya masolusyonan po mga kabida itong problema po ng petrolyo mga kabida at ng liquefied petroleum gas. Alright? O, ito yung malinaw mga kabida na meron po tayong krisis. Krisis sa petrolyo, ano? O oil crisis po, ano, mga kabida. Hindi yung sinasabi po ni Undersecretary Claire Castro na wala ho tayong problema po, okay? Walang krisis sa petrolyo po mga kabida dahil nakakaangkat po tayo ng mga produktong petrolyo. Ngayon, ang tanong, saan po? Saan ho tayo kukuha po ng supply ng liquefied petroleum gas? Kasi nasa critical level na po tayo, ano, mga kabida. 25 days lang po ang itatagal po ng LPG po, ano, ngayon. O, see? After 25 days, doon na po tayo magkakaroon po ng gulo, mga kabida. Dahil wala na po eh. Ano na po ang gagamitin po, mga kabida, ng mga kababayan po natin, lalong-lalo na po, doon sa mga negosyo po, ano? Like, bake shop nga, yung sinabi ko po kanina, ano? Yung mga restaurants, mga kabida. Alright? Pag wala ho silang magamit, kasi hindi naman po pwede kahoy yung gagamitin dyan, ano? Para lang po makaluto po sila ng kanilang menu, ano? Mga kabida. Kasi yung kanilang lutuan, okay? Lalong-lalo na po sa mga bake shops at saka mga restaurants po, ano? Design for LPG po yan, ano? Hindi po design for kahoy. Alright? Hindi po katulad po noon na kahit saan-saan na lang po pwede ho tayo magluto po mga kabida, sila may sariling lutuan po yan Okay? Na ang gamit po mga kabida ay liquefied petroleum gas o LPG. Okay? Yung sinabi po ni Secretary Garin na posibleng epekto po mga kabida, no? Kung sa kakulangan po ng supply, ano? Magsitaasan po yung presyo po ng LPG po mga kabida, no? Alright? Ang worst dyan, okay, ang worst dyan, ano, kung kulang talaga, syempre, yung mga negosyo, pipiliin po nilang magsara na lang. Okay? Pipiliin po nilang mag-stop muna ng kanilang operasyon, ano, mga kabida, ang epekto dun po sa mga empleyado. Alright? Mas lalo hong magkakaproblema po ang Pilipinas niyan, ano? Kung marami hong mga Pilipino, mga kabida, na mawawalan po ng trabaho, okay, dahil ho sa kakulangan, mga kabida, ng supply ng mga produktong petrolyo kagaya na lang po ng LPG. Okay? Alam nyo, mas worse po ito, ano? Nung pandemic po, mga kabida. Dahil nung pandemic, meron pong solusyon di ba? May mga bakuna na ginagamit, ano? Para lang po hindi po mahawa po mga kabida sa COVID, ano? Pero ngayon, wala ho kahit na bakuna po, kahit na gamot. Walang visa po, ano, makabida, dahil ang kailangan po ngayon, makabida, na makakuha po ang gobyerno ng matatag at malaking supplier po. Okay? At hindi lang po Pilipinas ang nangangailangan po ng supply ngayon, ano? Buong mundo po, makabida, ano po? Okay, shall we say, meron pong bansa, napakalaki yung kanilang oil reserve. Nagbebenta po sila mga kabida ng petrolyo, ano? Okay? Hindi po exclusive yan na pwedeng kukuha lang po o kukunin po ng Pilipinas. Alright? I-distribute yan mga kabida sa mga bansang nangangailangan din, hindi lang po sa Pilipinas. So, hindi po kung anong gusto po natin o magkano yung kukunin po natin, ano? Ilang bariles na kukunin po natin na petrolyo, ibibigay yan mga kabida ng mga supply, hindi yan. Limitado pa rin yan. Okay? Dahil mas igi po makabida, no, na well-distributed yung supply ng mga produktong petrolyo sa buong mundo. Okay? Kasi kung iisa lang po ang bansa, makabida, ang pagbibigyan, baka naman po yung iba, magkaroon po ng krisis, Yun yung matindi. Okay? Kaya nga, siguro, marami hong nakakaisip ngayon, ano? Kumbaga, bumalik sa kanilang recollection po, yung posibilidad po makabida, no? Na dapat ang bansa po ay may sarili pong oil reserve.
Okay? Marami hong mga potential po dito sa Pilipinas na pwede hong i-capitalize po ng gobyerno, ano, mga kabida, kagaya nilang po ng Ligwasan Mars. Diba? Potential po yun. At iba pang mga lugar na potential po na pagpunan po ng petrolyo po, mga kabida, para magkaroon po tayo ng reserve na hindi na po kailangang bumili pa tayo sa ibang bansa, mag-import po, mga kabida, ng mga produktong petrolyo, ano? Pero wala ho sa priority eh. Okay? Ng gobyerno, yan. Ang tagal na po yan, ano, na proposal. Pero wala ko sa priority. Kasi ang inaakala po, mga kabida, ng mga opisyal po natin na hindi po darating yung araw na katulad po ngayon. Na nagkaroon po tayo ng krisis po, ano, dahil sa giyera sa gitnang silangan po, mga kabida. So ngayon, ang mangyayari, baka naman po nagsisisi na po itong mga opisyal po natin kung bakit hindi po binigyan ng priority po, mga kabida, ito hong napakalawak po na source po, mga kabida, ng petrolyo para lang po magkaroon po tayo ng sarili po nating gas o petrolyo, ano, oil reserve, mga kabida. So ito, challenge po to, ano, ito hong krisis po ng mga produktong petrolyo sa Pilipinas. Saan kaya tayo aangkat, mga kabida, no? Okay? Humihingi na po tayo ng tulong mula sa China, Japan, South Korea, Thailand, ano? Kung maaari, pwede ho sila mag-deliver po ng mga produktong petrolyo po sa atin, ano? Lalong-lalo na po sa China. Pero hindi kaya tayo sumbatan po ng China, ano, mga kabida, dahil sa ginawa po natin sa kanila. Alright? Pero anyway, umaasa po tayo na pagbibigyan po tayo ng mga bansa, no, na nilapitan po natin ngayon, ano? Kasi ang laki po ng problema po ng Pilipinas, mga kabida, kung sakali man po maubusan po tayo ng supply. Alright? Magkakaroon talaga ng gulo, sa totoo lang po, mga kabida. Kasi sa totoo lang po, ano, wala na pong mga pampublikong sasakyan po, mga kabida, na babiyahe po. Alright? So ano na po ang gagamitin po ng mga kababayan po natin para pupunta sa kanilang mga trabaho po, ano? Yun yung napakalaking problema. Alright? Magkakaroon po ng domino effect, mga kabida, ano po. Alright? So at least ngayon malinaw na meron po tayong krisis po sa produktong petrolyo, mga kabida. Hindi ko katulad dun sa sinabi po ni Undersecretary Claire Castro na okay lang, everything is normal. Okay, dahil nakakakuha pa tayo ng supply, pero sa totoo lang po, kulang po tayo sa supply, ano, mga kabida. Next time around, sana galingan naman po yung pagbigay po ng impormasyon, ano? Okay? Sana yung makatotohanan po, ano, mga kabida, na ibibigay po na impormasyon ng gobyerno sa atin. Alright? Para po sa inyong opinion at pananaw po, ano, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber po sa Agile, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.